Welcome back to my YouTube channel. I'm here again, Mary Me Angeles, para ibahagi sa inyo ang 28 Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventist. Ito po ay makapangyarihang pag-aaral ng salita ng Diyos at ng paniniwala ng mga SDA na magbibigay linaw sa atin kung bakit kailangan natin ito paniwalaan. Noong una po ay napag-aralan natin na ang banal na kasulatan ay may kamangha-manghang pagkakagawa at ngayon po ay nasa pangalawang belief na po tayo. Yan ay ang Trinity o Godhead. Ano ba ang itinuturo ng Biblia tungkol dito? Ang Godhead ay kumakatawan sa tatlo. Ito ang isa sa mga katotohanan ng Kristyanismo na mahirap ipaliwanag lalo na kung iisang Diyos ang pag-uusapan. Ngunit marami tayong matatagpuan na talata sa Biblia na magbibigay linaw sa atin ukol dito. Kaya ihanda nyo na po ang pag-screenshot sa mga talatang akin pong ipapakita sa inyo. Actually, ang salitang Trinity ay hindi ginamit sa banal na kasulatan. Ngunit ito ay salitang ginamit ng mga teologo sa pagtatangkang ilarawan ang Diyos at ang katotohanang mayroong tatlong nabubuhay na kapwa walang hanggang mga persona na bumubuo sa Diyos. Ang katuruan ng Trinidad ay isang Diyos sa tatlong persona. Parang ganito po yan. Ang Pilipinas ay nahati sa tatlong grupo ng isla, Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero sila po ay pare-parehas na tinatawag na Pilipinas. So, ganun po, ang Trinity, may isang Diyos na nahahati sa tatlong persona o Diyos. Yan ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Narito ang mga talata sa Biblia na tumutukoy sa paksa ng Trinidad. Sa mga talatang ito ay nagsasabi na mayroong iisang Diyos. Ito naman pong mga talata ang nagsasabi na ang Trinidad ay binubuo ng tatlong persona. Tingnan nyo, marami palang talata, ngunit kakaunti lang ang naniniwala. Sa Deuteronomy 6:4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isa. Sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So dito ay si Kristo ang nagsasalita o ang Diyos Anak. So sila daw dalawa ay iisa. Sa Genesis 1:26-27 naman, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pansinin nyo yung salitang lalangin natin. Pag natin, ibig sabihin ay may kasama o marami o higit sa isa. Ang tao sa ating. So, pag sinabi mong ating, ibig sabihin hindi lang ikaw. Ating lahat. So, kasama ko, kayo, di lang ako. Parang ganun po yun. Then, sa ating wangis, ating pa rin. Sa 27 ay nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. So, dito ay naging isa dahil sa word na kanyang. Tandaan, mas mauunawaan natin kung pag-aaralan natin ito sa wikang Hebreo. Kung babasahin natin ang Isaiah 48:16 at 61:1, ang anak ay nagsasalita habang tinutukoy ang Ama at ang banal na Espiritu. At sa Matthew 3:16-17, sa pagbabautismo kay Jesus, noong inilubog at umahon, ay makikita na ang Diyos Espiritu ay bumaba sa Diyos Anak, habang ipinoproklama naman ng Diyos Ama ang kanyang saloobin tungkol sa kanyang anak. So, dito pa lang ay malalaman mo na tatlo sila, pero iisa sila. So, itong mga talatang ito ang magsasabi na ang bawat miyembro ng Trinidad ay Diyos. Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Sa Matthew 28:19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito sa talatang ito ay nagpapakita na ang tatlo ay makapangyarihan dahil alam naman natin na ang bautismo ay mahalaga sa ating buhay.
Kaya kung ikaw ay magpapabautismo ay tinatanggap mo na iisa ang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama ang may lalang ng lahat ng bagay at ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang Ama, Anak at banal na Espiritu ay hindi mga bahagi lamang ng Diyos, kundi bawat isa sa kanila ay Diyos. Ang walang hanggang Diyos ay hindi kayang ipaliwanag ng limitadong isipan ng tao. So sa halip na ituon ng pansin sa pagpapaliwanag sa Trinidad o Godhead, sikapin nating ituon ng pansin sa kadakilaan, kawalang hanggan at kaluwalhatian ng Diyos. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di maarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. So yun, bakit nga ba sila ay tatlo? Sapagkat meron silang iba't ibang gawain. At pag-aaralan natin yan sa susunod na mga beliefs ng Seventh-day Adventist. Kung meron po kayong natutunan o katanungan, maaari po kayong mag-comment at huwag po kalimutan mag-subscribe, like, and share. God bless everyone. This is Mary Me Angeles, always saying to smile and relax. Mayroon akong sasabihin sa'yo na ibig sana'y aawitin ko. Ito ay tungkol sa buhay sa mundong ito. Ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya nabibilang na tunay, sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa umaga't maghapon ika'y litong-lito sa mga pangyayaring naririnig mo. Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo kung saan patungo